Greeting po, Manang. Oh, paano ka? Ano nangyari sa mukha mo? Medyo na-aksidente lang po. Gising po ba si Mitch? Jed, siguro mas maigi, palipasin mo muna ang init ng ulo at sama ng loob ni Mitch. Ano po? Nagbiling kasi siya sa akin, ayaw ka raw niya munang makita o makausap. Okay na ako, Manang. Ako nang bahala rito. Mitch, pwede ka ba makuusap sandali? Mitch, Kinausap ako ni Gina. ako rin. Tama na, Jed. Can you give me a chance to explain? Ang dami na nating nasaktang tao. Hindi natin sinasadya yun. Kahit na. Nasaktan pa rin sila. At hindi lang basta-basta tao. Yun pang pinakamalapit sa atin. I told you before, what about us? Why can't you understand? How can you even think that we can be happy knowing that we hurt two people? Jed, umalis ka na. Mitch, Jed, ayoko nang marinig. Why can't you just accept na may mga bagay na talagang hindi pwede? Pakibalik mo ang luggage ko, ha? Kamusta na ang pakiramdam mo? Mabuti-buti na, Jake. Medyo masakit pa ang joints ko tsaka ang ulo ko, pero wala na akong fever. Para sa akin? Inuwian din kita ng mga fruits. Kailangan mo ng maraming vitamin C kapag ganyan ang sakit mo. Salamat sa... Teka, ang sakit. Ano ba sabi sa'yo ng doktor? Ano mga nireseta sa'yo? Mabuti pa kaya dali na kita sa ospital? Sinabi ko na sa'yo, mabuti na ang pakiramdam ko. Tsaka, pawala na itong sakit ng ulo ko. Sir, may dumating pong bisita. Paano mo nalaman ang bahay na ito? Nagtanong po ako sa registrar's office kasi nalaman ko sa professor ni Ara na may sakit siya. Hindi siya makakatanggap ng bisita. Nagpapahinga siya. At ang bili ng doktor, huwag siyang iistorbohin. Hindi ko siya istorbohin eh. Hindi ko siya kakausapin. Gusto ko lang siyang masilip. Tsaka gusto ko sanang ibigay sa kanya ito, tsaka ito. Alam mo nang may asawa si Ara at lahat. Nagpunta ho ako dito bilang kaibigan. Ano ho masama doon? Makapal na ang mukha mo, matigas pa ang ulo mo. Henry Ortiz. Mr. Jake Abelardo? Kilala na kita. May kwento na ako sa ni Ara. Ikaw yung gumawa ng gulo na hindi mo pinangatawanan. Tapos na ho yun. Nagkalawanagan na kami ni Ara. Kailangan pa ba sumbatan niyo ako? Sumpa ma'am, Mrs. Abelardo, Mr. Abelardo. Nakikipagkaibigan lang ho ako. Akala ko ba nasabi na sa'yo ni Ara na tapos na ang lahat sa inyo? Na ayaw na niyang makita ang pagmumukha mo. Saka ka na lang bumalik dito. Mali, Jake. Ang dapat sabihin sa kanya, sana
huwag ka nang babalik dito. Ma, sige ho. Tutuloy na ako. Adios. You shouldn't have done that. Why not? Alam mo, Jake, sa mga taong ganyan, kailangan brutal ka. Baka nakakalimutan mo, hindi lamang buhay ni Ara ang ginulo niya, pati buhay mo. Good afternoon, sir. You wanted to talk to me? I'm your new secretary, sir. Is there anything I can do for you? Yes? Ah. You're Irene. Irene Alvarado. Yes, sir. You're married. Sir? Mirna told me you're married. Yes, sir, I'm married, sir. No, I was married. Yes, sir, I'm still married. Well, you certainly don't look like one. Have these Xeroxed. Then, you ask Jocelyn to, you know Jocelyn, don't you? Yes, sir, I do. You ask her to teach you how to operate the fax machine. You know about fax machine. Fax? Yes, sir, fax. Good. Then mag-long distance to Sydney. You get in touch with Mr. Campbell. You tell Mr. Campbell that the documents will be ready by late next week and you're still with me, Irene Alvarado, my very much married secretary. Yes, sir, I am. Good. Oh, Sir? are you sure you're married? Gusto niyo ho, sir, daling ko ho yung marriage certificate ko? Mapagkakamala kang dalaga. O sige, Xerox mo na yan and I'll give you other things to do. Yes, sir, And right away. Irene, Sir? coffee, black, no cream, little sugar, half a teaspoon. Yes, sir.